Magandang araw, kamusta na mga ka-learning? Medyo matagal tayo walang video na live na ganito. Pero sa ngayon ay pag-usapan natin tungkol dito sa Mana Token. Ito ay nasa pang-pito na yata na project na kumontak sa akin kasi nung mga nakaraan meron tayong BTX, meron tayong BTC, at may mga ibang token din tayo na mga kaibigan natin diyang mga naka-hold ngayon. According po sa kanila, antay lang kasi matagal talaga. Lalo na daw sa ngayon ay kumbaga nasa global issue ang cryptocurrency. So ayaw nilang sumabay sa ganon. Kaya naka-hold lang at yung mga gusto pang bumili. Pero sa ngayon, ang active ngayon ay yung Mana token. Okay? So dito sa Mana token, pag-usapan po natin kasi meron silang magandang plano. At yung network nila na gagawin ay inaasikaso lang yung website na pwede nating magamit sa encoding once na po tayo ay nagkaroon na ng mismong system. Pero ngayon ay pag-usapan po natin paano ba mag-add ng Mana token dito sa MetaMask at saka sa Trust Wallet. Magkapareho lang naman po yan yung MetaMask at saka Trust Wallet. Pero ngayon, demo natin itong MetaMask. Okay? Mapansin nyo, dito sa aking wallet ay number 3. Bali, marami na po akong wallet dito. Kung meron po kayo dyang MetaMask, sa cellphone po ninyo, madadownload po natin yan dyan sa Play Store, sa Google Play Store, at saka yung Trust Wallet din at the same time, no? Pero itong MetaMask ay pwede tayong makagawa dito ng maraming wallet. Okay? Kung gusto nyo lang gumawa ng maraming wallet, kahit 1,000 wallet, pwede tayong makagawa dyan. Parang Tron din yan. Parang Trust Wallet din po yan. At makakapag-hold po tayo ng mga token or mga coin na gusto nating i-hold katulad po ng Mana token. Okay? So dito sa wallet ko na number 3, mapansin po ninyo, Zeromatic at wala pa siyang mga any token. So ang gagawin po natin ay mag-a-add tayo ng Mana token. Mag-i-import po tayo. I-click lang po natin itong import. Sa cellphone po ninyo, pwede rin po yan. Dito sa extension ng Google Chrome po ninyo sa inyong mga computer ay pwede rin po. Okay? So ang gagawin po natin, once na naklik na po natin yung import tokens, ay kukunin natin yung token contract address. So yung token contract address, malimit ako mag-post dito sa aking FB, no? At ito naman yung sabi sa akin ng mga may-ari, no? At mag-post lang. Then, andito po yung contract address. Mapansin po natin. Ito siya. I-copy-paste nyo lang po yung Mana Global Coin na contract address. Ang network po niyan ay Polygon Network. Okay? So, tapos i-copy nyo lang po. Pag-copy po ninyo, ay i-paste lang po dito sa token contract address. Tapos, automatic, mag-a-appear na yung token symbol at yung token decimal. Token symbol is Mana, token decimal is 18. Ito, automatic po siya na siya ay Polygon Network. Kasi sa Polygon tayo gumawa ng account ng Mana token. Andyan naman po siya. Okay? So, make sure po, pag gagawa po kayo, ay doon po kayo sa Polygon mainnet dahil nasa Polygon Network po ang Mana coin. At i-click nyo lang po yung Add Custom Token. Pag-add nyo po, andyan na po yung Mana coin. Okay? I-click nyo lang po yung nandito, Import Tokens, yung may naka-highlight na kulay blue. Pag-check po ninyo nyan, pag-click po natin, ay nandyan na po yung ating Mana coin. Pero wala pa siyang laman. Okay? Pag nag-send po kayo, sample sa akin kayo mag-chat
mag-PM kung kayo ay bibili ng airdrop o doon sa entry po natin. Sa susunod na video natin, meron tayong pag-uusapan tungkol doon sa marketing system ng consumer marketing doon sa CMS. At yung mana token ay kumbaga tie up po sila para doon sa business po na yon, no? Sa next content po natin yan. Itong mana coin po ninyo, para makita po ninyo yung wallet address po niyan, ay punta po kayo dito. I-click po ninyo yung view on explore. Okay? I-click po ninyo. Yung account details, pwede rin naman po. Makikita po ninyo yung wallet address po ninyo dito. Pero sa akin, i-check natin kung tama nga ha. Makita po ninyo yung OX33. Okay. Punta po kayo ng View on Explorer, Polygon Scan. Pag-click po ninyo niyan, ay mag-a-appear po itong Polygon Scan natin at andito po yung wallet address ng inyong token na ginawa sa inyong pag-add ng mana token. Okay? I-click nyo lang po itong copy address, yung may box dito. So mapansin po ninyo, nag-copy na siya. Okay? Ito po yung wallet address na ika-copy po ninyo at ipe-paste doon po sa hihingian nyo or bibilhan po ninyo ng token. Ang minimum po natin kapag airdrop po yung kailangan po ninyo is ay nasa 20 pesos. Dati kasi nasa 10 eh. Pero kapag entry po doon sa business, ang minimum po doon ay 299. Makaka-receive po kayo ng 15,000 token. Tapos yung susunod po noon ay pwede ng puro airdrop. Pero kung hindi kayo sasali sa system ng business, pwede naman kung puro airdrop lang yung bibilhin po ninyo. Mas mura. Kaso wala siyang point system. Okay? Ganun po siya. So mag-aabang lang po tayo kung kailan magkakaroon ng value, which is inaasikaso naman po yan, no? Pagkuha po ninyo ng inyong wallet address, i-click lang po katulad ng ating ginagawa po sa ngayon. Balik po kayo. Ang gagawin po natin, kasi meron naman akong mana token dito, ay pwede tayong mag-transfer. Basta may Polygon network po kayo, ha? Kung may Polygon network, kung may Polygon balance lang po kayo. Ang Polygon ko ay nandun sa Nels 1. Yung balance na Polygon. Okay, so kung mapansin po ninyo, dito sa Nels 1, meron akong mga mana po rito. Okay, at yung Polygon ko ay nandyan po, may balance po yan na $0.17 na lang yung aking Polygon. Pero makakapag-send pa po yan. So, mangyari po, may mana ako dito. Ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nasa 99. And then, 6 na 0. Yan po yung ating pinapa-airdrop na nanggaling po doon sa may-ari ng mana token. At yan po yung ating pinapa-distribute. Charges lang po tayo. Pero kung doon po tayo sa entry na sa business po natin ay magkaiba po siya ng value sa P2P. Ang mangyayari po, click lang po yung send mana kung nasaan yung mana po ninyo. Again po, no, basta may Polygon balance po kayo, makakapag-transfer po kayo sa kahit na anong wallet address ng mana token, saan man panig ng mundo o ng Pilipinas o kahit nasa ibang bansa. Matatransfer po ninyo ito doon sa gustong mag-hold ng mana token. So, dahil ang sabi rito ay kailangan daw po ng wallet address. So, yung naka-paste po natin kaninang wallet address, ipe-paste ko lang po. Ang mangyari, sa sampulan lang naman natin to, no? Bigyan ko yung wallet ko ng 1,000 na mana. Tapos, yung gas fee po sa Polygon, ito po siya, 0.0082 something.
Tapos i-send, i-next ko po yung click. Yan. Pag send po ng click ay sending na po yan. Then babalik tayo mamaya doon sa ating third account. I-confirm nyo lang po na nag-transfer po kayo. Yung mga gusto pong mag-center dyan ng mana token doon sa business system po natin. No? May paraan po tayo para dito kasi may uni-level siya. So, ibig sabihin, pwede tayong kumita habang nag-hold po tayo ng mana token. At pwede nating ipalipat-lipat yung ating mana token doon sa mga nagme-member doon sa system. At the same time din po, doon sa mga gusto lang mag-hold ng mana coin. Ganun po yan. Nakalagay po dyan, send mana token, confirm. Okay, na-confirm na. At nabawas na po yung sa balance natin na 1,000 coins na mana coin. At balik tayo doon sa third account po natin na ginawa natin kanina para malagyan po ng mana. Okay? So, kung mapansin po ninyo, punta tayo sa token. Yan. So, ito po siya. Meron na yang 1,000 mana. Kanina ay 0. So, 1,000 na po siya ngayon. Na-transfer na po yung mana token. Ganyan po kaganda at kabilis ilipat yung mana token na mayroon po tayo sa ngayon. Bago pa lang ang token na to, pero so far ay maganda ang plano patungkol dito sa mana coin. At the same time, yung livelihood na may pagka-networking po ang gagawin. Pero ang entry naman po ay napakaliit lang, 299. Tapos meron siyang subscription system. Pakita ko sa inyo yung susunod na content po natin na pag-usapan para doon sa business system ng mana coin, kung paano siya gumagalaw sa industry ngayon, especially po dito sa Pilipinas. Paano siya makakatulong doon sa mga kababayan po natin na gustong magkaroon ng negosyo, at the same time dumadami yung holders po ng mana token na pwede nating gawin sa mga kaibigan po natin. May system siya ng subscribing, ibig sabihin every month or every 2 weeks bibili ka lagi ng mana token na nakahold sa'yo, tapos may rebates, may points po yon. At makikita po yon doon sa website na ginagawa para makita mo yung dashboard mo at para makita mo rin kung magkano na yung mga pumasok sa'yo na mga income. Then, ang rebates po natin ay through GCash. Sample, kumita ka na ng 500 pesos or 2,000 pesos. So, through GCash, yung sending ng rebates po natin. Kaya po, mayroon tayong Google form na isesend ko po sa inyo sa mga GC para may makita po kayong picture doon sa prepositioning na ginagawa po natin. Pero ngayon, ay pwede na pong magsimula doon sa mana token natin under ng consumer marketing system na pwede nyo nang ipalaganap yung mana token. Make sure lang sa MetaMask at sa Polygon at sa Trust Wallet ay tama yung contract address at nasa Polygon network po para pumasok yung mga mana token na i-hold ng mga kausap po ninyo, ng mga kausap po natin, para tama yung pagsesend at hindi rin naman sayang yung gas fee at yung pagta-transfer kung saan po siya manggagaling. Sample po, galing po sa akin. So, yun po yun. Kaya lagi kong itinatanong kung tama po yung paggawa ng inyong mga bagong wallet na nandun yung mana coin. At the same time din po, doon sa mga gustong mag-distributor ay maliit lang po, depende sa kakayanan kung ilang mana token yung kaya nyong i-distribute at may discount din po yan para kumalat po yung mana token. Tapos yung point system rebates po natin, sabi nga natin, prepositioning pa lang, tapos may option A doon, may option B.
Yung option A, yun po yung sa business system. Yung option B ay kung mag-hold lang at ayaw nung rebates. So, may mga option naman po. Ang mahalaga, ang mana po natin ay nata-transfer na. At kumbaga, ang kailangan lang po nito ay value. Magkakaroon siya ng value pero sa ngayon ayaw pang lagyan ng liquidity kasi nga po bagsak ang mga crypto ngayon. Yung Pi Network nga po natin ay nag-aantay pa rin tayo hanggang sa ngayon. At yung distribution ng mga naunang token ay nagkakaroon ng issue doon sa international. Kaya po so far ay ganito muna, holdings lang po muna tayo sa Mana token. At the same time din po, yung marketing niya ay maganda para simulan. At least lahat po ay makakapag-join kasi mura lang po yung pagbili ng Mana Coin. Parang entry membership pero wala namang membership kasi bibili lang naman tayo ng token tapos yun okay na. Tapos yung rebates po natin ay madali lang naman po siyang makuha. Depende po doon sa magiging grupo na magiging holders din po ninyo ng Mana Coin. Okay? Basta po sa next content po natin ay i-content ko po yan para mas malinaw patungkol dyan sa Mana Coin po natin. So hanggang sa muli mga ka-learning, see you po sa ating mga susunod